Patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga nakukumpiskang baril at mga nahuhuling lumalabag sa nationwide gun ban ng COMELEC sa kabila ng pagsisimula ng election period nitong January 12. Kaya naman, nakaantabay na rin ang nasa 1,400 checkpoints sa buong bansa na itinalaga bilang paghahanda sa halalan 2025 sa Mayo. Ang balitang A to Z ni Naomi Almohano. Dismayado ang Commission on Elections sa mga individual na patuloy na lumalabag sa Omnibus Election Code Section 261 na nagbabawal ng ilang mga gawain tuwing panahon ng eleksyon. Partikular na tinututukan ng komisyon ang election gun ban na sinimulan kasabay ng pagsisimula ng election period nitong January 12. Sa loob lamang kasi ng ilang araw, mahigit 80 baril na ang nasabat sa mga checkpoint sa buong bansa dahil sa paglabag sa naturang batas. Nakakalungkot sapagkat madami pa rin matitigas na ulo ng mga kababayan natin despite yung massive information drive na ginawa ng COMELEC, PNP at iba pang ahensya ng pamahalaan. Sa datos ng Philippine National Police, umaabot na sa 31 individual ang naaresto dahil sa iligal na pagbibitbit ng baril. Karamihan sa mga nasabat na baril nagmula sa Central Luzon na may 19 na kaso. Sinundan ng Cagayan Valley na may naitalang 14 habang 9 naman sa Western Visayas. Isa sa mga naaresto ng mga otoridad sa checkpoint, isang miyembro ng Armed Forces of the Philippines na nakasibilyan at off-duty ng mahulihan ng baril. Wala dapat sinisino ang mga law enforcement authority na naandyan po sa mga checkpoint. Dapat pantay-pantay ang tingin, pantay-pantay ang treatment. Maaaring maharap sa 1 hanggang 12 taong pagkakakulong ang mga lalabag sa election gun ban at pwede ring suspendihin ang kanilang lisensya, kaya ang ilan kusa nang sinusurrender ang kanilang mga baril. Ang kagandahan po ngayon, ma'am, nung i-implement po natin yung gun ban ay marami na rin po ang nag-surrender at nag-deposit po temporarily ng kanilang mga baril dahil nga po suspended po ang mga permit to carry po. Samantala, 4 na buwan bago ang local at national elections, tiniyak ng COMELEC na puspusan ng kanilang paghahanda at pagbabantay para masiguro ang kaayusan ng halalan. Kaya naman pwede pa raw madagdagan o di kaya na may mabawasan ang mga itinalagang checkpoints. Depende yan sa sitwasyon ng seguridad sa bawat lugar. Halimbawa, mas mahigpit pa rin na pagmomonitor sa mga lugar na red code o yung may history ng karahasan. Samantalang ang mga naka-green code naman, tumutukoy sa mga lugar na naging tahimik o mapayapa ang nakaraang eleksyon. Kung may probable cause laban sa kanila. Gusto lang nating emphasize doon sa mga gusto pang mag-violate at matitigas ang ulo. Good faith is not a defense. Magsisimula ang campaign period para sa national positions sa February 11 hanggang May 10. Samantalang mag-uumpisa naman ang kampanya para sa mga lokal na kandidato sa darating na March 28 hanggang May 10. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano.